everyone, fresh from the success of your movie. Sandali daw mahina. Tumama. Sige, lagay ka po. Sige. Magkagay ka po yung Pino Show. Exclusive pala sa Pag-Show tayo. Mas naman po. Nasa di pa mo. Ay, dalawa pa daw. Sabi mo yan. Yung show yan. Yo. Hindi ko makaya. Ayun sa ano? Hindi na natin. Sarap na. Okay. Sige, ako mas gusto ko namang walang mic. Go ahead na, Jade! Piangsi! Yay! Ay, pamalabot pala kung may touch na. Hello po, maganda. Tanghali po sa inyong lahat. Pasensya na po sa pagkakay. Hello po. Hello. Congratulations! Ang daming blessings! And of course, the man of the hour, J.M. Ibarra! Hindi ako nakahawak ng mic na ganito magaan. Ano kung nakalaro? Magaan. And po, nasisiyo yun po sa inyo lahat. And sana po busog-busog po kayo bago po tayo magsimula. And daanan po natin yung mga tanongan. Thank you, J.M. Any message na natanggap mong grabe yung review sa performance mo sa huling movie mo na solo movie mo, which isa sa mga hits ng recent Cinemalaya. Any comment? Ayun, grabe. Andun lang ako sobrang overwhelming ka rin po nung mga feedback na natanggap ko po. Kasi hindi ko pa in-expect na ganun yung kalalabsan. First time ko pala mapanood yung buong output. And pakiramdam ko namin ng kulang. Sinasabi ko kay Fiam, na sana pala ganito, dapat pala ginawa ko yun. Kaya nagulat ako. And natuwa naman ako, sobra. And wala, sobrang thankful lang po ako sa mga nakatrabaho ko dun sa Child. And syempre, thankful din ako kay Max kasi nagawa niya may pakilala sa mga filmmakers na bahagi din ng Cinemalaya. So, and of course, isa ang ganda rin yun sa ghosting. Piang, may part 2 na! How do you feel about the good feedback sa the ghosting? Happy naman. Sobrang happy po ako na madaming natuwa sa part mo na ghosting. Kaya nga po nagkaroon ng part 2 dahil Kung pwede lang natin i-announce yung mga next gagawin niya, nakaka-excite na kaya nakaka-excite po kasi bawal na. I know. So ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagusto sa ghosting dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi ba nakakaroon ng part 2. Thank you! I like the aura. I like the wave ng hair. Dalaga-dalaga. Salamat din po sa ibang press na nakakalipin kami ng promotion sa ghosting. Maraming salamat guys. Thank you. Okay, sige, keep nyo na yung mic sa inyo. I'd like to, walang microphone, pero I'd like to give the floor to Mr. June Lali for the first set of questions. And June Lali is the editor of Abante. Hi! Ang bongga, no? Siyempre, we're all excited na makasama kayo ngayong launch, di ba? Kung paano na-excited ang mga fans nyo, nagagaling nila ng Vancouver. Grabe yung mga kaibigan mo. Naglalabasan hanggang ngayon. Lagi nakasanda, ano talaga siya kay JM. Pero madalas mo masabihan, Piang, na very comfortable kasi kay JM. Napaka-gentleman niya, di ba? Pero, yung wala raw ba kayong pa-advance Christmas na wala pa raw bang dapat aminin o sasabihin niya? May something special na ba talaga sa inyo? Kasi kitang-kita, grabe yung mga eksena, yung mga ganap nyo, rehearsal, to mga pag-rescue sa Vancouver, even yung ano pa kayo, yung music service, di ba? Pwede lang yung sinasabi ko sa ganyan tatanungin. Happy lang po ako. Ano masasabi ko ngayon? Diretso lang ako kami. Hindi lang namin, pero magkasama kami. Magkatrabaho man or sa labas ng trabaho. So mas happy lang sila ko na walang makastoro. Yeah, very comfortable ka talaga. Oo, sobra. Kasi
TV. And nung mga panahon ko na yun, best friends po talaga kami. As in, super close friends. So, kahit humilig ka sa kanya, alam mo, he will not take advantage. Yes, of course. Kasi isa po siyang maginoong lalaki. Ang ganda, maginoong lalaki ang JM. No? Talagang ang lalim, maginoong lalaki. Anong reaction mo doon, JM? Ay, ginawa ko siya. Kisosto mo lang. Yeah, yeah. Okay, anyways, kasama kayo. Anong episode ng Shake Rattle mo? Evil Origins yan. Ginawa ko sa episode. Episode 2. Yung present time. Present time, di ba? Ako sa present time ko. So, Kasi may caption eh. anyways, yun nga, ang bongga, di ba? I'm sure yung mga bata pa kayo, aware kayo sa SRR franchise, di ba? Dati ba, nanonood lang kayo, tapos paano nung sinabi sa inyo na finally, bibida kayo sa second episode ng Shake Rattle mo? Ako sa akin, personally, sobrang happy ako nun kasi malaking bagay na sa akin yung pagbuhan ko sa industriya ko. Malaking bagay yung pagbuhan sa isa rin sa mga tumatak na pelikula noon pa kami sisi. So, ayun, malaking manis ang tulog sa amin. So, thank you lang po kami na isa kami sa amin. Huwag na po lang sa amin yung mata para umitas po sa SRR Evil. So, sobrang ako lang talaga. Yan, yan. Ako personally din, mahilig po talaga ako sa horror. Kasi sobrang hilig ko sa kahit ng horror. Parang kaya mo panoorin lahat ng horror movie ng isang upuan lang. And nung nalaman ko po na meron na kami movie na horror, sobrang masaya ko po. Kasi may factor po doon na matagal ko na din pong pangarap na umuha ng horror movie. Sa SRR ba, parang hindi mo buwag akong pinakaman ng SRR na. Parang ano siya eh, hindi mo walang SRR every Christmas. So, sobrang saya ko na kinuha kami bilang lead star dito po sa episode ng SRR. And it's so nice, no? Kasi sabi mo, pag Christmas, nagbabalik ng Christmas ang Shake Rattle mo. So, ready na kayo, handa na kayo with all the promos. Siyempre, may Parade of Star, may White Night. Lahat, ang Christmas, sigurado magkasama kayo kasi mag-iikulat sa mga simili. Ay, opo, sobrang excited na po kami. As in, super excited. Especially, mapanood na ng buo yung SRR po. Excited po. And at least sa Pasko, sure ako magkasama kami. Anyways, so, sa Christmas Day na kayo mag-exchange gift. First Christmas together. Wait, ganun po ba? Di ba Christmas party ano? Hindi, pwede kayo magbigay ng gift kasi it's Christmas Day. As friends. Yeah. As lovers. Ay, wow. Irarap ko na lang yung sarili ko. Wow! Ang feeling! Okay, thank you. And good luck sa Shake Rattle. Thanks, Jude. Of course, I'd like to acknowledge the presence of our Executive Vice President ng Regal Entertainment, Sir Keith Monteverde. Isa sa mga dahilan ko bakit may mga projects na pelikula ang JM Fiang because of Sir Keith, who nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa love team ni JM Fiang. JM and Fiang as Sir Keith, thank you for the love. Ayan. And of course, the next set of questions will come from Daily Tribunes and Jalio Tiradas, Alex Rosas. Mare, here's the Oo nga. Hello? Ayan, clear yan. Next, wrong po, Mike. Hello. Was there any instance in your life na naka-experience kayo ng horror or something eerie and creepy? Creepy?
House po. Kanina. Ako po, yes. Kasi ako po ay laking probinsya. So, pagka yung mga instances, malakas po yung mga energy, yung mga multo sa probinsya. And ako one time parang... Ano province? Po? Ano province? Laguna po. Parang dulo siya ng Laguna. So, puro puno po talaga. Wala kang ibang makikita kundi puno lang. And nung time na parang mag-isa lang ako sa bahay namin. Yung bahay po namin, parang typical na probinsya na po ng probinsyang bahay, ganyan ba? Gets mo ba? Bakit ganyan? Nadidistress ako. Nung time po na yun, parang mag-isa lang ako sa bahay. And then, simulang tao, yung family ko din, wala. And yung kapitbahay na po din namin dun, is family lang din namin. So, wala po talaga tao. Kasi ako lang, nakalimutan ko na po ng event, yung pinuntahan nila, ng occasion. And then, parang nag-CR ako ng one time. Tapos, may bumulong sa tenga ko na, Ali, totoo lang, joke ka, tumawa. Hindi ka mo nag-joke, girl. Kasi totoo, sinabi niya Ali. Ali po kasi nickname ko sa family ko. So, talagang bumulong, so, yun lang. Were you scared? What did you do? Nag-react lang po na, ganun lang. Kasi parang nakakagulat naman na may bubulong sa akin na ano, totoo nga. Parang nakakagulat. First time ko po kasi yun, na may experience ng ganung horror na parang ako lang mag-isa sa bahay. Yun lang, so far, huwag na sana maulit. What was your age? 11, I think. 11 po ako noon. Yun po yung pinaka-tanda ko. Pero madami pa naman po akong experience. Sabi yun lang. Pero madami pa akong experience. Pero yun lang po yung share ko. Ako, parang wala po ata. Never po ako nakakita ng kung ano man. Pero may isa lang po ako naranasan ng nabata pa rin ako sa probinsya din sa Quezon. I guess kapag nag-probinsya, marami talaga na-experience eh. That time, same lang din. Parang ginaya yung boses ng tatay ko. Sabi ko, buksan mo yung pinto na kaya po. So, hindi naman ako natakot ng time na yun. Gusto kong silipin. Pero, siyempre ba? Kasi nakailang beses lang siyang ulit-ulit banggitin yung buksan mo yung pinto na ako. Parang na-duwende siguro. One more question. Among the horror movies that you've seen, saan kayo nakatakot? And why? Na makikita sa ABS-CBN Christmas Station ID. Nag-shoot na kayo na. Not as popular as you are right now. First time po, Okay, so yun. Nakatawa na talaga. I'm so proud of it. Who has the next set of questions? Ayan, si Miss Manila Santos. Sobrang sipag. Grabe. Hi, Manils. Hi guys. So, can you just share your experience with Direct Joey? This is a young director, diba? So, was it easy or scary na first day on the set and then as well? Sa akin si Direct Joey magaan po sobra. And tinulungan din niya ako paano kasi improve pa yung character ko. Kung ano pa pwede kong insert sa character ko para hindi siya boring panoorin. And at the same time, saya din kasama ni Direct Joey. Lalo pag kami dalawang magkausap kasi may ano din pala siya sa martial arts and parang specialty din natin ni Direct yun. So, every time na magkausap kami, nakaka-relate kami sa pag-usapan namin kung mapapelikula man, martial arts or anime. And I guess yun nata yung way na parang kilalanin yung actor kung anong paborito mo panoorin, anong kinahihiligan mo panoorin na yun. So, overall, masaya kasama ko si Direct Joey.
Magaling din. Direct Joey Boy. Madaling katrabaho pero nakakakabang katrabaho sa sobrang chill. As in, sobrang galing ng director kasi habang nagde-direct po siya sa amin, nagtudrawing siya ng mga concept, as in, talagang visualize na talaga lahat. Nag-multitask talaga si direct. Siya yung gumagawa na, nagdodrawing po siya sa iPad niya ng mga eksena para pagka nilatan po sa amin mas madali. Sobrang na-amaze po ako kasi parang ang dami ng time. Ang dami ng time and mas pinapadali niya po yung trabaho namin kasi sobrang galing yung director. And sobrang masaya. Sobrang happy po ako na isa si Direct Joey sa mga trabaho ko po director. Guys, din sa mga co-stars na mas experienced actors, meron na kayo natutunan or na-observe sa kanila na kumbaga lalagay niyo sa mga next projects? Sa akin, before pa kami mag-meet, ang na-expect ko talaga is yung pagiging mapagbigay nila lahat. Kasi yung pinakamahalaga sa co-actors yung marunong magbigay sa eksena. So, ayun, nung ginagawa naman na namin yung pelikula, sobrang happy ako na nagagawa nila kami tulungan ni Kian, pati yung ibang cast. Lahat sila Seth, sila Francie, sila Bea, sila Dylan. Halos lahat kami na bibigayan kasi hindi naman kami pumunta doon sa isang kami lang yan kasi buting din talaga kami. So happy ako na agad-agad may nabuo kayo sa amin as a group. So ano po? Same po. Yan. Feeling ko din isa sa mga importante ginagawa yung pag-suporta sa kapwa artista. And lahat naman po kami nagkampanya naman po namin ng maayos yun. And I'm very proud of our team. Yes, partnership namin. Very nakaka-proud kasi sa amin walang matapos. Lahat na pagbigay. Sino naman po yung importante? Go Miss Manila. It's your